Okay. So yun, mga isang taong kami doon kasi i-demolish. Hanggang lumipat naman kami doon sa Alabang, Kupang Alabang. Sa may Muntinlupa yun. Kasi tabi ng rilis ng tren yun. Tapos doon yung bahay namin, binabaha yun. Pero doon kami lumipat kasi yung tatay ko, pag dumadaan doon sa tren, binabatuan kami ng gulay doon sa bagahe. Kasi walang istasyon doon, di ba? Pag dadaan... Ano yung kupit? Hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung gulay na yun. Basta 2 sako, tapos tuloy-tuloy andar. Tapos kukunin namin yun. Totoo ba? Yan ang Grabe. buhay namin. Yun ang buhay namin sa Alabang. Grabe, Alex. Yung pinagdaanan mo. Oo, tapos pagkatapos, 1 taon lang kami doon, 2 taon. Bakit kami lumilipat? Kasi hindi kami nakapagbayad ng bahay. Ayun. Imbis ang titiisin mo 3 buwan hanggang di nakakalata. Pagka imbis na pag magdedemanda na, papalisin na lang kami. Ito, libre ng 3 buwan. Teka muna. So, nanggaling naman sa yaman, governor ng lolo mo, governor ng Albay. Bakit kayo naghirap? Naubos yun kasi nagkahatian. Di ba may hatian, magkapatid? Yung tatay ko hindi nabahagian kasi nga black sheep. Kaya lumipat na lang di sa Manila. Kaya kalye, mayayaman. Yung iba, yung mga pinsan ko. Pero kami hindi. Kasi nga, paglipat naman namin mula sa Alabang, nag-San Andres kami. San Andres Bukid, yung anak bayan, yung may mga nagrarambol. Oh, Okay. natandaan kong bayan namin kasi may palubog naman yung saig namin dahil kanal sa ilalim. Ayun, kasi, May mga pets kami. ano? Daga. Sabi ko na nga ba, pinangalanan nyo. Ang dami nila eh. Hindi ko na mamukhaan eh. So, mga 7 years old ka nung ma-realize mo daw na kayo ay mahirap. Oo. Bakit? Kasi nung nasa San Andres kami, ang gulo-gulo ng lugar na yon. Hindi kayo makalipat. So, nalaman ko talaga na nag-aral ako sa public school nun sa Epifanio de los Santos na naglalakad ako pa uwi. Nilalakad ko yung EDSA, Epifanio de los Santos Elementary School sa bahay namin. Alam ko mahirap kami kasi kahit magulo yung lugar namin, alam mo yung lugar namin na pagka nasusunugan, hindi kami nakakalikas kasi inintay lang, nalalangin na lang kami na mukhang malayo pa yan, huwag tayong umalis. So, doon kami lahat sa isang bahay. Alam ko nakakakita ka sa mga programa mo ng mga bahay na magkakasama. Kami, 4 na pamilya sa isang bahay. 4 na pamilya, may mga asawa at anak, may pamangkin. So, away-away. Ayun, syempre, ganun talaga. So, yun. Pero, doon sa San Andres, saka na ako lumipat sa Bangkal, 1980. Yun, medyo umayos-ayos ang buhay namin. May apartment kami. Bakit? Kasi yung ate ko, nagja-Japan na. O, nagtatrabaho yung ate ko kay GMA Super Show kay Herman Moreno, yung Lay Philippines, nagpapadala yun sa Japan, mga cultural dancer. Pero bago kayo dumating sa punto na medyo umaayos na ng konti ang buhay, ano yung imaginary beefsteak? Paborito daw ninyo yun. Saan yung imaginary beefsteak? Nung bata ako, natuto ko ng imagination. Siguro nakatulong sa comedy ko yun, no? Yung imaginary beefsteak, di ba yung beefsteak? Oo. Lahat ng sangkap ng beefsteak, tanggalin mo lang yung baka. Eh di walang beef. Kaya nga imaginary. Ganon. Oo, may sibuyas, toyo, Oo. tapos konting kalamansi, tapos kunyari may beefsteak. Ayun, kanin na lang ang katapat. Kanin na lang, tapos imagination lang. Ayun. Yun ang natutunan ko sa nanay ko. So talagang dahil sa kahirapan, yung imagination mo, creativity mo, Oo. talagang doon At nagiging maboka ako fertilize. Kasi nung pinanganak ako, mga 11, 12, lumalabas yung balat ko sa mukha. Ang alam ko lang balat, pero of course, eventually nalaman kong nibo sa pota, is a condition of the skin. So, mahirap pa kami, meron pa akong parang facial defect dito nahiya ako sa mga kalaro dahil biniloloko kong black eye, Scarface. So, pag mag-usap ako sa mga girls, side view. Pero bata pa lang si Alex, komedyante na, napapatawa niya yung mga kaklase. Right? So doon nabuo talaga doon nabuo yung pagiging komedyante mo talaga sa entablado. Doon, kasi pumasok ako di ba, sabi ko nga kanina, umaangat-angat na yung buhay namin dahil nagja-Japan na yung ate ko. So, siyempre, mga gamit namin, medyo Japan, 110 yun, may mga Transformers. Tapos ang pinag-aral na rin ako sa high school, San Sebastian. Exclusive yun dati, nawala yung pera. Kaya lumipat ako sa Arellano para tapusin yung 4th year ko. Doon sa Arellano, kasi tumigil ako 1 taon, medyo matanda ako sa mga classmate ko. Ang ginawa ko, ako yung naging nila,
campaign manager nila doon sa isang student council. Okay. Big Kiss ang pangalan. Bawat isa gabay sa kinabukasan ng isang samahan. Ako gumawa noon, Big Kiss. Ang haba. Ako nagkampanya, Oo. landslide kami nanalo. Wow. Ang posisyon ko noon, Sergeant at Arms. Okay. So yun, so napapatawa ko yung classmate ko doon. Pero remember, transfer ako. Ang pasok ko nung nag-transfer ako, Section 4, Madam. Panghapon, sumama ako sa mga tambayan nila, nagkukwento ko para mapatawa sila. Para mahuli ko yung loob. So naging ligtas ako doon. Kasi may mga ritual doon na pag bagong salta ka, pag titripan ka, gulpi ka. Hindi ako nagulpi. Tapos nang nalipat ako sa Section 1, nung the same month, Ayun. At panalo, landslide. Panalo. Lahat ng kinampanya mo. ang ginagaya ko noon, si Vic Soto, yung si Ernie Barong, may biyak, ang barong na may biyak sa likod. Yun ang pangampanya ko noon. Na nakadigta sa akin, kinukwento ko to, totoong storya to. Sa Sangandaan, mau-hold up ako. Bilang may sumigaw sa looban, wag mong hold upin yan, si Ernie Barong yan. So hindi ako in-hold up. Totoo ba yan? Linigtas ako sa Sangandaan sa letre. Wow. Nakatutok na yung balisong sa akin. Galing ako sa ate ko sa Makati. May pera akong binigay. Buti na lang hindi nakuha kasi kailangan ko yung pera na yun. Wow. Nailigtas ako doon.